Magandang araw mga classmates. Alam kong madami ang excited dito sa atin na pag-usapan muli ang lending o microfinance business. Alam ko din naman na madami dito sa atin ang ganito ang negosyo, hindi para lang kumita, kundi para na din makatulong sa ibang tao na nangangailangan ng financial support sa kanyang pamilya o kaya naman ay financial support sa kanyang negosyo. Malaking bagay kasi sa isang negosyante lalo na sa mga small business o startup pa lang na makahiram ng pera sa lending o microfinance dahil bukod sa mabilis ang pagpaparelease dito ay mapapaikot mo na kaagad ang perang hinihiram mo. Kaya ngayon mga classmates, dahil sa inyong request kung ano ang pag-aaralan natin ay yun ang negosyo na tatalakayin natin. Kaya sa araw na ito mga classmates, ang pag-aaralan natin ay kung ilan ang dapat na kolektor mo sa iyong lending o microfinance business. Actually, hindi na para sa startup financial business ang tatalakayin natin. Pero maaari mo pa din itong panoorin dahil madami kang mapupulot dito kung nagsisimula ka pa lang sa ganitong klase ng negosyo. At kung may request din kayo mga classmates na gusto nyong talakayin ay pakisulat na lang sa comment section natin sa ibaba para magawa natin ang video upang mapag-aralan natin. Sige mga classmates, huwag na nating patagalin at diretso na tayo sa ating klase ngayon. Apat ang puntos na pag-aaralan natin ngayon mga classmates at mas maganda na mag-take notes kayo para ma-share nyo ito during ng meeting nyo sa opisina nyo. Mas maganda kasi na alam ito ng team nyo upang magkaroon din sila ng idea at posibleng makapag-share din sila sa inyo. Ang unang puntos natin mga classmates ay kung ilan ang total na kliyente mo. Tama mga classmates, nakabase sa kung ilan ang total na kliyente mo sa iyong lending o microfinance business ang dapat na dami ng kolektor mo. Bakit nga ba kailangan malaman natin kung ilan ang dami ng kliyente natin mangungulekta lang naman? Siyempre mga classmates, kailangan natin yun para alam natin kung kakayanin niya ba talaga kolektahin ang mga bayad ng kliyente na ibibigay natin sa kanya. Baka naman kasi sa sobrang dami ng kliyente natin ay isa lang ang kolektor natin. Hindi magiging maganda ang collection rate natin kung pinipilit lang ng kolektor natin na maningil sa mga kliyente natin dahil sa sobrang dami. Mas maganda na tama lang ang dami nito para hindi siya mahirapan. May mga company talaga na hindi na ito nakikita o hindi na nila pinapansin kung ilan ang kinukolekta ng kanilang collection officer. Mali yun mga classmates dahil napaka-importante na alam natin ito para hindi mag-collapse ang collection rate natin. Critical part kasi ng negosyo ng financial institution ang collection ng payment ng mga kliyente. Ito ang bumubuhay sa kumpanya kaya napaka-importante na malaman natin ito. Kailangan na nilalagyan din ito ng plano para maging smooth ang paniningil ng collection officer natin sa mga kliyente natin. At kung tatanungin nyo naman ako mga classmates kung ilan ang kliyente na dapat para sa isang kolektor, well, depende yan kung daily, weekly o monthly ang singilan nyo. Kung daily ang singil mo sa kanila, maaaring kayanin ng kolektor ang 30 clients. Kung weekly naman ay 120 clients. Or kapag monthly ang bayad ay nasa more or less 400 clients. Kaya lang sa tingin ko ay walang gumagawa ng monthly collection or madalang ito sa isang lending o microfinance business. Ang karaniwang gumagawa lang kasi nito ay bangko dahil malaki yan sila magpautang at karaniwan pa ay online payments. Pero dito sa sinabi kong bilang mga classmates ay depende sa layo ng bawat kliyente. At ito ang ikalawang puntos natin, location ng mga kliyente mo. Kung ang kliyente ng kolektor mo ay nasa palengke lang o nasa loob ng mall, siguradong kahit daily ang singilan, kayang-kaya nito ang more than 50 clients at hindi yung 30 clients na nabanggit ko kanina. Dahil nga magkakalapit lang ito at hindi na kailangan pang mag-effort mag-drive at pumunta sa susunod na kliyente. Paborito sa'yo dahil makakatipid ka sa operational expenses mo sa iyong opisina. Pero kung ang mga kliyente mo naman ay magkakalayo at nasa kabilang bayan o nasa kabilang barangay pa ang kailangan puntahan ng kolektor mo, sa tingin ko mga classmates ay sapat na ang 30 clients na kukolektahin ng kolektor mo para sa maghapon. Baka nga madami pa yun. Pero syempre, kagaya na sinabi ko kanina, ay depende ito sa location ng mga kliyente mo. Depende kasi mga classmates kung malayo ba o malapit ang location natin. Kaya ikaw mismong nasa management ang makakapag-decide nito kung ilan ang bibigay mo sa kolektor mo. At isa pa, bilang nasa management ng financial institution, napaka-importante na ikaw mismo ay alam ang location ng mga kliyente mo. Hindi kasi pwedeng magbabase lang tayo sa mga sasabihin ng kolektor natin dahil madami tayong kailangan i-consider sa pagta-travel papunta sa mga kliyente. Maaaring mas malapit ang isa pero mas matagal puntahan dahil sa mahirap dumaan o matraffic o may mga bagay na hindi natin alam o kontrolado. Samantalang ang isa naman ay mas malayo pero mas madaling puntahan. So nakadepende ito sa status ng location ng mga kliyente mo.
Ang ikatlo naman mga classmates na kailangan natin malaman ay dami ng portfolio ng bawat kolektor mo. Tama mga classmates, kailangan na malaman natin ang dami ng portfolio na dala ng kolektor natin dahil hindi pwedeng bumibiyahe ito nang masyado malaki ang dala-dala niyang pera. Mataas ang risk nito at maaaring mamatyagan ito ng mga masasamaang loob at baka kung ano pa ang gawin sa empleyado natin. Hindi bali na kukunti ang kliyente na sinisingil ng kolektor natin kung malaki naman ang pera na kinukolekta niya sa mga kliyente natin. Usually, para sa mga ganitong klase ng collection, ang ginagawa ng iba ay pinaplano nila ang dami ng pera na kanilang kukolektahin at pagkatapos, bago pumunta sa susunod ng kliyente ay magde-deposit muna ito sa bangko para wala siyang dalang pera pagpunta sa susunod na kliyente. Oo, matrabaho ito, pero para ito sa safety ng kolektor mo. At syempre, para sa safety na din ng pera mo. Ang ginagawa pa ng iba mga classmates, kung medyo maluwag naman sa opisina ay may ekstrang tao pa. Sinasalubong niya ang kolektor o nagkikita sila sa bangko para ipasa niya doon ang pera for bank transaction. Sa ganitong paraan kasi, makakapunta agad ang kolektor natin sa susunod na kliyente at hindi na siya masyadong maaabala pa. Yun nga lang mga classmates, medyo magastos sa pagpapasweldo ang ganitong setup dahil may dagdag na empleyado na kailangan mong isama sa payroll. Okay naman ang ganun kung talagang madami ang big accounts mo. Pero kung hindi naman, mas maganda na biyakin mo na lang ang kolektahin sa bawat kolektor mo o kaya naman ay ikaw na mismo ang tumulong sa kolektor mo paminsan-minsan para hindi na din mabigat sa OPEX. Siya nga pala mga classmates, kung gusto nyo pag-aralan ng OPEX at CAPEX ay may video tayo niyan dito sa ating channel. Pakicheck nyo na lang ang link sa ibaba at panoorin nyo ito after ng video natin na to upang magkaroon kayo ng idea tungkol dito. Ang ikaapat naman mga classmates ay depende sa collection rate mo sa iyong operation. Tama mga classmates, hindi pwedeng 30 clients ang ipapasingil mo sa iyong kolektor at pagkatapos, napakahirap singilin ng kliyente natin at palagi na lang nagpapahintay sa hapon para bayaran ang kolektor natin. Mahirap sa part ng kolektor ang ganitong sistema ng kliyente natin at ang tendency, dahil sa kahihintay niya sa ibang kliyente ay nauubos na ang oras nito para pumunta sa ibang kliyente na kanyang sisingilin. Naapektuhan tuloy ang pagbabayad ng ibang good clients natin at maaaring tumanim pa sa isip nila na ipagpabukas na lang ang pagbabayad. Kapag ganito ang nangyari, papangit ang collection rate natin sa opisina at possible na mag-collapse ang area ng kolektor natin dahil sa pangit na collection rate. Kaya ang ginagawa sa ganitong setup ay iniiba na ng opisina ang nangongolekta sa mga past due clients. O mayroon tayong separate ulit na kolektor para sa mga makukunat magbayad na kliyente. Karaniwan, ang kolektor na dinabago ang umaayos sa papel na ipapasa sa abogado kung dapat na bang bigyan ng small claim sa korte ang mga kliyente na ayaw magbayad. Kaya kung iisa ang kolektor mo sa opisina, ang suggestion ko, dapat hindi ka bababa sa dalawang kolektor. Bukod sa may kapalitan ito kapag absent ang isa, ay pwede sila magtulungan kapag mayroon na ayaw magbayad na kliyente. Depende na ito sa diskarte mo. At ang huli o ikalimang puntos naman mga classmates ay iba pang programa na kailangang kolektahin. Ikaw classmate, may iba ka pa bang programa sa iyong financial business? Kung wala kayong ibang programa sa inyong pautangan ay mas maganda na mayroon kayo nito dahil dagdag income ito para sa inyo. At isa pa mga classmates, kung mayroon ka nito ay mas magiging intact ang client mo sa iyo at mas bumababa ang failure ng kanilang pagbabayad dahil nakapasok sila sa programa mo. Kumbaga kasi parang ito na ang pinaka-collateral mo sa mga naipautang mo sa kanila. Kung gusto niyo ng idea na pwedeng programa sa inyong lending o microfinance ay paki-comment nyo lang sa ibaba ang word na New Financial Program para malaman natin kung gusto niyo ang ganitong topic para magawa natin ng separate video. At yun nga mga classmates, kung may programa ka sa iyong negosyo ay may separate na kolektor ulit ito. Kung kanina sinabi ko na may 2 kolektor ka dapat sa pagpapautang, kung may programa ka ay maaaring maging 3 ang kolektor mo. Pero kung nagsisimula ka pa lang naman ay pwedeng 2 kolektor lang, isa sa pautang at isa sa programa. Magtutulong na lang sila kung mayroong problema sa paniningil. Ayos? O paano mga classmates, hanggang dito na lang muna siguro. Sana ay may natutunan kayo sa mga tinalakay natin at sana ay mai-apply nyo ito sa inyong negosyo para mas lalo pa itong umunlad o lumaki. At kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa ating channel ay pakisubscribe naman at pakihit mo na din ang notification bell para palagi kang updated dito sa ating klase. Madalas ay nag-upload tayo ng video dito na maaaring makatulong sa atin sa pag-abot sa ating mga pangarap. At kung may mga kaibigan o kakilala din kayo mga classmates na interesado sa ganitong topic ay pakishare nyo naman sa kanila ang video natin na to para lumaki pa ang community natin. Ang layunin natin dito ay matulungan ang bawat isa.
Sige mga classmates, hanggang dito na lang muna at magkita-kita ulit tayo sa ating next video.